isinasalang sa machine na ito ay kumpol ng buhok ng tao. Nakakamangha dahil paglabas ay isa na itong hair mat. Ang mga basurang buhok na galing sa mga barbershop at hair salon ay nagiging parang isang makapal na carpet. At hindi lang ito basta-bastang carpet dahil nakakapagligtas din ito ng kalikasan. Kapag inilagay kasi ang hair mat sa tubig na kontaminado ng langis, ay mabilis nitong hinihigop ang langis hanggang sa luminis ang tubig. Bukod sa hair mats, ginagawa rin nila ang buhok sa ganitong tila malalaking sponge na tinatawag nilang hair booms. Kumbaga, ang hair mats at hair booms ay parang isang water filter. Sinisipsip nito ang oil kaya nalilinis ang kontaminadong tubig. Isa itong natural at epektibong solusyon sa pangmalawakang oil spill, katulad na lang sa nangyari sa ilog ng San Pedro City, Laguna. Pati na rin ang oil spill crisis sa Tobago, isang isla sa Caribbean. Hindi lang tubig ang naaapektuhan ng oil spill, nalalason din ang mga lamang dagat, mga hayop at madalas buhay pa ang kapalit. Alam mo ba na may dalawang oil spill na nagdulot ng matinding pinsala sa buong mundo? Una rito ang Persian Gulf oil spill noong 1991 matapos sunugin ng mga sundalong Iraqi ang oil wells. Tumagas ang tinatayang 380 hanggang 520 milyong galon ng langis sa dagat. At noong 2010, sumabog at lumubog ang BP Deepwater Horizon oil rigs sa Gulf of Mexico. Ang resulta, tinatayang 206 milyong galon ng langis ang tumagas sa dagat. Samantala, ang nangyaring oil spill sa Guimaras noong August 11, 2006 ang sinasabing worst oil spill sa Philippine history. Mahigit 200,000 liters ng langis ang tumagas sa dagat nang lumubog ang oil tanker na MT Solar One. Ang mga insidente ng oil spill ay nagdudulot ng masamang epekto sa dagat at sa mga hayop na naninirahan dito. At hindi lang sila ang delikado, pati tayo. Isipin mo, nalalason ang mga seafood na kinakain natin. Ang toxic compounds ng langis ay maaaring magdulot ng heart problems, mahinang immune system at worst ay kamatayan. Ngunit dahil sa makabagong panahon, mas dumami na ang paraan para labanan ang oil spill, kabilang na ang hair mats at hair booms. Ngunit alam nyo ba na ang nakadiskubre na ang buhok ay mabisang solusyon para sa oil spill ay hindi isang inventor o scientist, kundi isang hairstylist na taga Alabama, USA. Siya si Philip McRory. Noong 1989, nagkaroon ng oil spill sa Alaska at nakita ni Philip sa TV News na ang hayop na sea otter ay napuno ng langis ang mga balahibo nito. Napansin niya na na-trap ang langis sa balahibo ng nasabing hayop. Naisip niya na ganun din kaya ang buhok ng tao? Kaya din kaya nitong sumipsip ng oil mula sa tubig? At doon nga naisipan niyang mag-experiment. Isinilid niya ang 2 kilo ng buhok sa pantyhose ng kanyang asawa, saka inilagay sa tubig na may langis. Dito ay natuklasan niya na ang buhok ng tao ay nag-a-adsorb ng langis at hindi nag-a-absorb. Magkaiba po ang dalawang salita na adsorb at absorb. Ang ibig sabihin ng adsorb, sa halip na sipsipin ng mismong buhok ang langis, ito ay dumidikit lang sa surface ng buhok. Hindi nagbaband ang langis at buhok, kaya mas madaling alisin ang langis kapag pinipiga ang hair mat. Sa ganitong paraan, nare-recover at maaari pang mapakinabangan ang langis na nakolekta galing sa oil spill. Dahil sa ideyang ito, kaya isinulong ng Matter of Trust, isang non-profit sa USA, ang paggamit ng buhok bilang alternatibo sa mga kemikal na ginagamit sa mga oil spill clean-up. Sinasabing ang buhok ng tao ay natural absorbent ng langis. Mas epektibo, mura at eco-friendly ito kumpara sa synthetic materials. Bukod rito, pwede ring gamitin ang balahibo ng hayop mula sa mga pet groomer at magsasaka sa paggawa nito. Kamakailan lang ay nakagawa ang grade 11 students mula Olongapo City ng isang automated cleaning system para sa oil spill.
spill, ang Rapunspill. We calculated po na it could collect the 92.54% of the total oil content na we put in the mock oil spill. Mas mabilis, efficient at eco-friendly ito kaysa sa mano-mano. Pero hindi lang para sa oil spill cleanup ang buhok ng tao. Ginagamit din ito bilang mulch para tumulong sa pagtubo ng mga halaman at alternatibong material sa fashion industry. Nakakabilib kung paano nagagamit ang simpleng buhok bilang solusyon sa malalaking problema. Kaya kung may naiisip ka, gawin mo, ibahagi mo dahil baka ikaw na ang susunod na makalikha ng makabagong imbensyon. Kung nagustuhan niyo po ang video natin ngayon, mag-comment ng Big Yes. This is Ate O from Our Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!